Anyong mga chinggo, chonon, sonsingning milbaimnida. Ayan, may consonant akong nakaredy dito para sa mga beginner na gustong mag-aral ng Korean language. Ayan, bago kayo matutong bumasa, kailangan nyo pag-aralan yung consonant nila. Ito yung consonant nila, kung napapansin nyo. Ito, nandito sa side na to. Ito yung romanization nila, sinulat ko lang para maintindihan nyo ang babasahin ko mamaya. At saka ito yung pangalan nila, dito sa gilid. Ito. Kung mapapansin nyo, meron tayo dyang initial, medial, final, kasi yan, dyan kayo magbe-base kung paano nyo babasahin ang mga consonant nila. Ito si Kiyok. Pakilala ko sa inyo si Kiyok. Si Kiyok. Si Kiyok, pag sinulat nyo, kailangan ganyan, Giyok. Pero pag binasa nyo si Kiyok, kailangan Kiyok. Si Kiyok, pag nakita nyo sa initial, sa sentence, pag nakita nyo na si Kiyok, sa sentence, pag nasa initial siya, babasahin nyo siya ng letter K. Pag nakita nyo naman siya sa medial, letter J. Pag nakita nyo siya sa final, letter K ulit. Ayan si Kiyok. Ito si Kiyok. Ito yung romanization niya. Pag sinulat siya, Giyok ang kalalabasan niya. Letter J siya. Pero, magtatanong kayo, bakit po Giyok? Dapat Kiyok. Yun po yung pagsulat niya. Pero pag binasa niyo siya, hindi siya Giyok. Kiyok. Babasahin niyo si J ng K. Kiyok. Ayan siya. Siniyon. Siniyon, pag nakita niyo sa initial, letter N, sa medial, letter N, sa final, letter N. Ito siniyon. Makikita siya sa sentence. Pag nakita niyo yung ganyan, niyon yan. Siya siniyon. Ito yung pangalan niya. Niyon. Ito yung romanization niya. Sinulat ko para mabasa nyo din. Para dun sa mga marunong na bumasa. Ito si Diget. Si Diget, kung mapapansin nyo, letter D. Diget siya. Pero Tiget siya pag binasa. Pero pag sinulat, Diget siya. Parang si Kiyok. Giyok. Pero pag binasa, Kiyok. Si Diget, pag binasa, Diget. Pero Tiget siya. Tiget. Diget, romanization niya, ganun siya isusulat. Ganun siya sinusulat. Pero Tiget siya binabasa. Pag nakita niyo siya sa initial, letter T. Kaya Tiget kasi letter T. Nakita nyo din siya sa final, letter T ulit. Letter D siya sa medial. Siriol. Ito siriol. Parang tuna, pag ganon. Siriol. Ito ang romanization niya. Ito yung pangalan niya. Pag nakita nyo siya sa initial, letter R. Sa medial, letter R. Pero pagdating sa final, letter L. Mapapansin nyo, Shunsing Nim, bakit mga small letter yung sinusulat mo? Yung letter J, small letter lang. Yung T, small letter lang. Yung D, small letter lang. Sa Korean, iba-iba ang nagiging pronunciation niya pag iba na ang pagkasulat. May rules sila doon. Darating din tayo doon mga classmate. Basta dito muna tayo sa consonant mag-focus. Baka mapansin nyo lang, bakit letter T, hindi niya isulat ng capitalize? Yung D, yung L. Kasi nag-iiba sa kanila. May rules sila. Dito na tayo kay Miyom.
Si Miyom, ito si Miyom. Parang box lang siya, di ba? Square box. Makikita nyo si Miyom. Ito yung romanization niya. Ito yung pangalan niya. Pag na-initial, M pa rin ang pagkabasa niya. Sa medial, ganun din. Sa final, ganun din. Hindi nagbago si Miyom. Pero pag dumating na tayo sa rules and regulation ng language nila, may pagbabago ang consonant. So, dito muna tayo mag-focus sa consonant, no? Si Biop. Ito si Biop. Biop. Biop ko siya binabasa kasi Biop siya sinusulat. Pero pag binasa mo na siya, Piop. Siya si Piop. Piop ang pagbasa mo sa sentence. Pero pag sinulat mo, Biop. Ganito mo siya makikita sa sentence. Hindi ganito, ha? Hindi nyo sila makikita ng nakaganyan. Ako lang ang sumulat niyan. Romanization nila yan. Hindi nyo din sila makikita ng ganyan dahil pangalan lang nila yan. Ito ang makikita nyo sa sentence. Piop. Biop pag sinulat. Pag nakita nyo sa initial, letter P. Letter B sa medial, letter P ulit sa final. Sisiot. Ito sisiot. Parang Y na binaliktad. Ganyan sisiot. Sisiot. Ito yung romanization niya. Ito yung pangalan niya. Siot. Pag nakita nyo sa initial, S pa rin. Medial, S pa rin. Pero pagdating sa final, letter T na sisiot. Babasahin nyo siya ng letter T. Ito si Iyong. Papakilala ko sa inyo si Iyong. Kung sa atin ay, si Iyong, ito yung romanization ni Iyong, ito yung pangalan niya. Si Iyong ay pag nakita nyo sa initial, silent. Sa medial, silent. Pero pag nakita nyo si Iyong sa final, NG nyo siya babasahin. Ito si Chiot. Kilalanin nyo si Chiot. Si Chiot, pag sinulat ay Giot. Pag binasa, Chiot. Chiot. CH. Makikita nyo siya sa initial CH. Sa final, sa medial J, sa final T. Ito lang naman na may pagkakaano ng pagbasa. Si Giot, si Diget, at saka si Giyok. Si Giyok, pag sinulat ay letter J. Pero pag binasa, Kiyok. Pag si Diget, sinulat Diget, letter D. Pag binasa, Tiget, letter T. Si Giot, pag sinulat Giot. Pero pag binasa, Chiot, letter CH. Ito naman si Hiot. Si Hiot, itong romanization niya, ito yung pangalan niya. Si Hiot ay pakikita nyo sa initial, H. Sa medial, letter H. Pero pagdating sa final, silent si Hiot. Ayan po. Bigyan ko po kayo ng example. Para maunawaan nyo. Ito, susulat ko dito. Kaso. Kaso sa atin ay singer. Kaso sa pagbasa sa Korean. Diba ka? Nakita nyo si Kiyok nandito sa unahan, kaya binasa ko siya ng ka. Dahil initial, si Kiyok ay makikita dapat letter K. Kaso, si Siot, ito. Si Siot, di ba yan? Si Siot ay nasa medial, kaya binasa ko siyang S. Kaso, sana na-gets nyo, classmate. Good luck sa mga mag-i-exam.
Ayan lang.